Indian, the Asian people, first thing you should ask to your OFW employees, okay, is why is our president harassing our vice president? If you're going to ask if it's in our constitution, no, it's not in our constitution. On sudden, ang siyang nagiging elemento kung bakit napupersa ang ating political move. At nauuwi tayo sa discriminations of our authority. And I believe din na ang mga bagay na to, base sa Visiting Forces Agreement, ay labis na nilang binabiolate. At hindi ko rin malaman na tambad at hindi naman lihim sa katayuan natin. At ang Supreme Court ay tao din naman na nakikita at nalalaman nila ang mga kaganapan ngayon at sa bawat sandali at araw ng ating pananatili. Ang tanong ko lang is, why again nananatili silang walang mga aksyon? Okay. Sa punto ring ito ay napakadelikado ang pangingialam ng Amerika sa political system natin. It will create to divide the people. At hindi lang naman din sila ang dahilan. Kaya nga, di ba, sinabi ko noong nakaraan nating issue, bakit sinabi ni Duterte na pumapayag siya na maging probinsya tayo ng China. And that is now the word na nagiging wall para magkaisa ang taong bayan. Why? And why Duterte said that? At bakit hindi siya nag-take ng action to recreate another scenario na para bang sinasabi niya na if sa ganitong sitwasyon, ang China ang pwede natin lapitan, and if sa mga ganitong pagkakataon, ang China din ang pwede natin pakiusapan. Wala na siyang ibang punto, and there is no statement to be followed after nang sabihin niya na siya ay pumapayag na maging probinsya tayo ng China. When ang Ilocano, hindi. Ayaw ng mga Ilocano ang mapapunta tayo sa China. Kaya that is the reason why BBM invite and sign the Visiting Forces Agreement to intimidate the disposition and statement that President Roa Duterte stated recently. Doon tayo nahahati sa dalawa na yan. Papayag ba tayo sa pangingialam ng Amerika samantalang ganito ang ginagawa ng Amerika sa atin since nung una pa, as a history stated? Pumapayag ba tayo na tayo pasasakop sa China bilang probinsya nito when all of the crime syndicate and illegal dispositions of gambling and substandard products came from China? And why China, kung tayo nga ay kaibigan nila at tayo'y nire-respeto sa ating dignidad at pangdaigdigang karapatan sa West Philippine Sea, pinababayaan tayo, iginagalang, hindi because the oil being acknowledged and being defined sa West Philippine Sea. Ngayon, dalawang dragon, dalawang animal, dalawang walang pakinabang sa atin na siyang humahasit sa atin kasi tayo ayaw nating humakbang. Natatakot sila, natatakot tayo kasi malalaki sila. Tandaan lang natin na kung ang langgam natapakan mo, kahit ikaw pa'y may dalang kanyon, aalis at aalis ka, iaangat at iaangat mo ang iyong paa para tanggalin mo ang nakakagat na langgam. At tayo yun! Unang-una, pinoproteksyonan ng batas nating ginawa ang katayuan nila. Hindi para proteksyonan ng batas na to o ng mga batas natin ang mamamayan o ang taong bayan. Kung tungkol lang sa drugs, ang China at ang Amerika ay parehong pinapakinabangan ang Pilipinas sa kanilang field of ground regarding drugs. Dahil ang 14K dragon
ay ang sindikatong siyang nangangalaga ng drugs sa Pilipinas. At ang KGB Group of Red Flower ay sila rin ang nagdadala rito sa ating. Kumbaga sa ano, ang differences lang, kung shabu ang kailangan mo, may manufacturing laboratory sa barko na nakalagay mismo sa dagat. Pero kung cocaine ang kailangan mo, meron tayong port sa Amerika na po pwedeng i-import nila to. And that is why, bakit kailangan ang pulisya ay maging pulis ng mga pulis, maging batas ng para sa alagad ng batas. Pero hindi, why? Bakit kayo ang concentrate force operation ni Duterte nung panahon niya? Dahil maraming mga general ng pulis ang nagiging tunay na sindikato o pamunuang sindikato. Wala na rin kayong saysay para sa kapakanan at pagpapahalaga sa taong bayan. Talagang gusto nyong lugmukin ang taong bayan dahil kayo, pinasasahod na namin kayo o sumasahod tayo sa buwis ng taong bayan, pero inutil at sindikato pa rin tayo bilang mga hoodlum and syndicate in uniform. Ano ngayon ang problema? Maluwang ang batas natin para ipatupad ang batas. Ano ang nangyayari sa atin? Maluwag ang ating korte kasi napapalamanan at nababayaran ang korte. Wala tayong katulad nung unang panahon na ngayon mo ginawa ang kasalanan, ngayon ka rin dapat bistahan. Wala, Kuya Kiko, wala. Palugmok ng palugmok, tama ang sinasabi ng mga foreigner sa ating na darating tayo sa Bloodies. Pero mamatay man ako, meron kaming sisingilin bago kami mamatay. Dahil dapat lang silang mamatay kaysa ang mga mahal ko sa buhay ang siyang mamamatay nang dahil sa kagagawa nila. And this is now the time, sumisigaw kami sa inyo. Makipagkaisa kayo, kailangan na po nating gumalaw habang may pintig pa ng puso ang bayan. Dahil sa susunod, isang araw sa pagising natin, patay na ang Pilipinas. Wala na po tayo mapapakinabangan. Thank you.